So kung ang karamihan ng mga tao ay ayaw ang ginawa ng Pangulo o ng gobyerno, ng administrasyon, Anong sabi ni Ate Claire? Again si Marbil hindi umamin, si Tori hindi umamin. Si Boying hindi umamin, si SILG hindi umamin, si Anyo hindi umamin. Isa lang ang umamin, si Claire. Hunger for power. It will divide the nation. Sa dating Pangulong Duterte sa dahilan ng pagbaba din po nitong trust at approval ratings ng Pangulong Marcos Jr.? malamang, pwede. Pero yun nga ang mangyayari pagka ganun. Kasi ang lumalabas, dahil ba sinurrender ang dating Pangulong Duterte sa ICC, bumaba ang rating ng Pangulo. Kahit ano man ang mangyari, kahit ano pang rating yan, ang Pangulo, itong sinasabi natin, gagawin, magdi-decide, base sa batas, at kung ano yung tama. Kahit hindi ito maging popular sa tao, kung ano yung tama, anong sinasaad ng batas, yun lang po ang susundin. So kung ang karamihan ng mga tao ay ayaw ang ginawa ng Pangulo o ng gobyerno, ng administrasyon, Anong sabi ni Ate Claire? Again si Marbil hindi umamin, si Tori hindi umamin. Si Boying hindi umamin, si SILG hindi umamin, si Anyo hindi umamin. Isa lang ang umamin, si Claire. Inamin ni Claire. Ang sabi ni Claire, wala daw si kahit daw hindi popular yung decision ni Pangulong Marcos sa pagpapadala kay kay Pangulong Duterte sa ICC. Wala daw siyang pakialam basta naayon sa batas yung ginawa niya. So ngayon, sino mastermind ngayon? Di ba? Ang mastermind si Bongbong. Attorney, sa pagbagsak nga po ng approval ratings ng Pangulong Marcos Jr., mula po 42% noong Feb to 25% ngayong March. Ayon po yan sa Pulse Asia Survey. Ang isa po sa sinabi nyo kahapon, posibleng may kinalaman ng paglagana po ng fake news dito po sa pagbagsak na ito. Pero sinasabi nyo rin na hindi na babahala ang Pangulong Marcos Jr. dito. Ito po ba hindi dapat i-consider ng administrasyon bilang wake-up call para po mas paigtingin pa ang serbisyo sa mga Pilipino? Anong tagot dapat dyan? Hindi ba dapat to gawing wake-up call? Hindi ba? It's a survey, pulso ng taong bayan, and kayo ay public servant. And public servant kayo, public service is a public trust. Nakikita na ninyo that the people are losing trust. So is it something na kailangan na magising ang gobyerno, or is it it should be a wake-up call? Ika nga. Tanong niyo sagot. yes, na nakausap kasi natin kahapon si Pangulo, napag-usapan kasi namin na maybe, hindi naman namin sinasabing fake yung survey ng Pulse Asia. Ang sinasabi namin, ito bang mga tao, yung mga respondents ay maaari ba sila na i-impluwensyahan ng fake news? Dahil lumalaganap talaga ang fake news dito sa Pilipinas. Sabi nga natin, hindi tayo nababahala dahil ginagawa lang naman ng Pangulo ang kanyang trabaho na naaayon sa batas. Ayun. So ang sinasabi niya, hindi siya nababahala. Hindi ka mababahala being the leader of the country. 25% na lang ng masa yung naniniwala sa'yo, considering that this is true 25%. Kasi sabi ko nga sa'yo, if ako, negative ka sa akin Oo, negative talaga. Karamihan ng siguro mga 3%. 3% na lang yung mga nagtatanggol sa yung mga tulonggis pero if you're gonna ask people sa mga town halls natin, mga bossing, every time that we are asking them, mura na ba ang presyo ng bigas? Lahat sila sasabihin nila, hindi. Fake news ba yun, Claire Castro, na hindi nyo nagawang 20 pesos ang kilo ng bigas? May mga ipinangako kasi kayo noong kampanya. At ang ipinangako nyo noong kampanya, gagawin yung 20 pesos ang kilo ng bigas. Sinabi nyo, meron pa kayong flood control project na 5,500, kinaumagahan, bumaha.
I mean, the people know na budol talaga kayo eh. Nanaloko nyo sila. Now, you're gonna ask these people head on with questions na gumanda ba buhay mo? Kasi inflation rate ang pinag-uusapan eh. Umalwan ba ang buhay mo? Siyempre sasabihin ng tapo tayo, hindi. Ako, buhay ko umalwan. Inan yan. Ang taas nga ng ano natin, ang taas nga ng ano natin eh, ng poverty rate natin. O hindi ba? Siyempre, pag tinanong ka, ikaw ba ay umalwan ang buhay mo? O siyempre, ikaw ba iisipin pa? Ano ba sabi sa Facebook? Ano ba sabi ng mga vlogger? Ano ba sabi ng... Hindi. Yung sarili mo mismo. Sasagot ka para sa sarili mo. Hindi ba? So yung survey na yun, ang sumasagot ikaw doon sa tanong. Hindi yan general na maganda na ba ang Pilipinas? Hindi yung ganun. Ikaw, sa tingin mo, sa sarili mo, ito ang tanong. Sasagot ka according dun sa nararamdaman mo. O hindi ba ganun pagka sumagot ka ng survey, tatanga-tanga naman tong si Claire na to? At naaayon sa tama. Kumbaga, hindi O sinasabi niya na si Bongbong daw, hindi daw siya nababahala. Kasi nga, siya daw ay gumagawa ng mga bagay-bagay sa kanyang administrasyon na naayon sa batas. At yung sa isip niya yung tama. O kita mo? So ibig sabihin, itong taong to, diktador talaga utak. Para sa kanya, wala siyang ginagawang mali. So wala akong pakialam sa mga survey na yan. Para sa akin, tama ako. Para sa akin, okay ako. So kaya nga sinasabi ko sa inyo, mali itong mindset nitong leader natin. Kasi if you are a true leader, kailangan tingnan mo kung successful ka, makikita mo yung success mo sa mga tao mo. Sa mga nasasakupan mo. Na masaya ba sila, nakangiti ba sila, kasing saya mo ba sila? Doon mo malalaman. Pero kung lumabas ka ng bahay mo, pagtingin mo, sobrang hirap, gulo. Daming krimen, droga. Hindi na safe. Naging effective ka ba na leader? Hindi. Naknang toklay ka, oh. So kahit na sa tingin mo, tama yung ginagawa mo, pero pag tingin mo, iba impact sa tao, anong dapat mong gawin? Ibahin mo yung ginagawa mo. Kailangan, pag gumalaw ka ngayon, o yung ang direktang apektado yung mga tao, kailangan pag gumalaw ka ngayon, may magandang silbi doon sa mga tao. Dahil kaya ka nga naging presidente ng Pilipinas, hindi para pasarapin ang buhay mo. At mga kaibigan mo, naging presidente ka ng Pilipinas para lahat ng nasasakupan mo ay may prioritize mo yung kanilang mga welfare. Nantokwa ka naman, Claire. Anong kanalaman ng batas? Kasi kung kahit nasabihin mong naayon sa batas yung ginagawa niya, pero kung yung ginagawa niya hindi enough, o yung ginagawa niya is nakakapagpahirap pamlalo ng mga mamamayang Pilipino, do you think kailangan niyang ituloy yung katarantaduang ginagawa niya? Kahit nasa batas yun? Hindi po. Kasi nga ang responsibilidad ng isang driver, dalin tayo dun sa destinasyon ng maayos. Hindi ba, Claire? Tama? Ang tatangan nyo. Nasa gobyerno kayo tapos hindi nyo alam yung trabaho nyo. Alam mo ba si Pastor Apollo Kibuloy? Alam mo kung gaano kagaling si Pastor Apollo Kibuloy? Kahit nasa loob siya ng kulungan, successful. Lahat ng mga instructions niya sa mga members niya pagdating sa kampanya. Yan ang magaling na leader. Result-oriented. Alam niya yung resulta. Ito yung gusto kong maging resulta. Para makarating tayo sa resulta na maganda, kailangan yung gawin natin, yung makakabuti nun sa resulta na yun. Isa lang ang nagdidesisyon sa Kingdom of Jesus Christ, si pastor lang. O kita mo, dahil isa lang nagdidesisyon at yung nagdidesisyon, matalino, yung nagdidesisyon, alam niya yung resulta na gusto niya. Si Bongbong, tingnan mo, tanungin mo kung anong resultang kailangan niya. Walang alam. Wala nga plataforma nung eleksyon yan eh. Ibig sabihin, walang plano sa Pilipinas yan. Trial and error. Gagawin niya to, pagsablay, ipagtatanggol mo, ganun lang. Wala siyang
plano talaga. Hindi katulad ni Pastor Kibuloy na pagka meron akong gustong gawin, ito yung resulta na gusto ko, by hook or by crook, kailangan gawin natin yan. Ganyan ang resulta. O lahat, in order, nakakulong pa siya yan. Hindi siya mapapahinto, hindi siya mababother ng anumang survey. Pero, sabi natin kahapon, titignan pa rin natin ang mga survey na ito para Mali yun, Claire. Mali yun. Bilang isang leader, you should be bothered by these surveys. Why? Public office is a public trust. Mababa na yung taong nagtitiwala sa inyo. Hindi okay lang sa inyo yun. Putangin ang klaseng mindset yan. Hindi ka mababother. Anak ng tokwa o kaya ang yayabang ng mga politiko ngayon eh. Even the congressmen. Kaya ang yayabang ng mga congressman ngayon. Kasi supposedly, hindi niyo alam yung trabaho ninyo. Supposedly, congressmen are the voice of the Filipino people, ng mga constituents nila, mga sektor na nire-represent nila. That's why they are called House of Representatives. They represent the people. So when you represent the people, kailangan kung ano yung pulso ng masa, ano yung gusto ng taong bayan, dapat yun ang masusunod. Dapat gumagawa kayo ng mga batas according doon sa pangangailangan ng mga nire-represent nyo. Halimbawa, ang nire-represent mo, mga mangingisda. O alam nga nang bigyan mo silang traktor. Alam, bigyan mo silang binhi ng palay. Siyempre, gagawa ka ng batas, gagawa ka ng mga bagay-bagay na makakatulong doon sa sektor mo. Mga mangingisda, o di gagawa ka ngayon ng mga panukala patungkol sa proteksyon ng mga nangingisda. Ganito, ganyan, ganyan. Di ba? O panukala na magbibigay ng maraming fingerlings sa mga mangingisda para farming na lang sila ng isda. Di ba, napakahirap na ganun kakatanga. Bantakin mo you represent the fisherman tapos ang tinutulungan mo yung mga poultry farmers.